Yan. Ito naman ang aming next destination. Dito ka. Dito kami muna sa Ibis. Kalian? Hindi. Pero hotel yung sa loob. Pupunta kami nung isang araw, sabi, first floor pa lang daw yung function. Pero we'd like to try the resto and the Ito yung ano? Yung resto. Ay, yung resto. Oo, manifest pa ata yung hotel kaya lang. Parang December lang daw atas na resto. Okay. Tayo tayo. Yeah. What do you think? Sa akin po siguro. Alin, brownies? Baka ito. Triple choco? Yeah. Okay lang. Hindi ako makain ng strawberry. Salted caramel. Di ba mahilig ka din dyan? Meron pa pala dito, di eh. Ito ba yung hotel? Sa hotel to? I see. Saan meron din? Mag-inquire tayo kung magkano. Hi! Tingnan ako ng mga dinner time. Dito kami sa Ibis. AKA Ibis / Manifesto. So ano kasi ito, cafe and restaurant doon sa kabila. But under Accor Hotel. So, hanap tayo ng cafe. Ang ganda ng ambience ito. Ambience. Super nice. And then tahimik lang siya. Question number 9. You've seen me at my absolute ugliest and lowest. What was the moment you were most worried for me? And why didn't that version of me scare you away? Ano yung tanong? Wala naman din natin lagi na nasasagot yung tanong ng maayos. Ako na lang muna. Oh, sige mo naman. Siguro nung time na nag-work ko sa Manila. Tapos na siya, pa rin siya, student pa rin siya. Tapos, niyaya ko siya mag-work sa Manila. Nag-work na kami dalawa doon. And then suddenly, mayroon ako mga nakasama ng mga business-minded people. Tapos nakasalumuha ko sila, mga kaedad ko lang din. May mga doctors, mga engineers. Tapos sobrang passionate nila sa ginagawa nila. Tapos siya kasi, pa lang niya, first job pa lang niya yun eh. Tapos niyaya ko siya agad na mag-business na yung goal ko talagang, gusto kong kumita ng malaki, gusto ko ng ganyan. Share na lang siya, di ba? So, yun yung time na parang, buwanan ko na kaya ito. Kasi parang di kami magkapareho ng tinitignan na future. Parang, although nung na-meet ko naman siya, I know he's a good canvas. He's not made obviously at that time. Pero nakita ko talaga yung potential sa kanya, pero hindi nakikita yun. Kasi sabi ko sa kanya na, kaya natin tong gawin, pagtulungan natin tong dalawa. Parang siya, ayaw niya pa. Tapos parang ako na what if no? Maghanap na lang ako ng, hindi ko naman naisip na pero what if kung ang kasabayan ko dito, itong mga tao na pareho ko ng mindset, siguro kung dali ko lang magagawa yung mga bagay na gusto ko, yung mga goals na gusto ko maabot. Kasi ito na eh. Doon ko na-realize na napaka-importante nung pareho kayo ng wavelength, ng mindset, ng partner mo. Kasi kung hindi, magkaiba kayo ng direction tinutungo, paano kung makapalapit sa isa't isa, magkaiba kayo ng tinitignan. So, yun yung time na medyo nag-contemplate ako na hindi ko naman naisip na siya, na kasi bata pa siya eh. Bata pa kami nung mga panahon na yun. Pero mas lalo siya na, oo nga naman, fresh out of college, tapos parang ka nun yung, uy, Manila! Parang, di ba? A whole new world ka nun, Medyo may experience na din kasi ako na mag-work na away from our hometown. So, naka-experience ako mag-work sa Pampanga, naka-experience ako mag-work sa Makati. Tapos yun nga, sa QC. So, medyo, na ako, maganda din talaga yung lumalayo ka sa home base mo, na mo natutunan. Cut the story short, eventually, nakita niya yung nakita ko. Basta, nakita niya yung nakita ko, eventually na pa, pero nag-away din kami nun eh. Nalala ko, pinasulat ko siya sa nalala mo yun, nasa grocery tayo. Tapos talagang, hindi ko siya tinitigilan kasi nakikita ko may nakikita akong ginto, kumbaga. Gusto ko makita niya yun. Naman, di ba? Sila ginto mo. Relate ng tao. Gusto ko lang gumamit ng mga emotional blackmail para lang makumbinsi ko siya. Kasi parang para sa akin, the end would justify the means. Na kung sa huli naman, makukuha namin yung goal namin parehas. Okay na kahit naprinik ko siya or inano ko siya.
Pero hindi nangyari ng ganun. Ang nangyari nun, ang tag dito, pinusulat ko siya sa may notebook, sabi ko nga sa kanya, lagay mo dyan yung pangalan mo na pinapangako mo na pag ako, nakuha ko to, nakuha ko yan, ganyan, na-achieve ko yan. Wala, hindi ko i-share sa'yo. Basta mga ganun, para lang, ang bad din, no? Pero talagang nung time na yun, parang, halika na, parang ganun sa akin. Parang nakakita ko ng ticket. Isipin mo lang ganyan, ticket. Lilipad kayo ng certain time. Tapos siya nag-iisip-isip pa siya na hindi pwede. Kailangan mo nang i-grab tong ticket na to kasi mag-aayos pa tayo ng passport, mag-aayos pa tayo ng visa, parang mga ganung datingan. Eventually, nakita niya din. Pero, yun yung time na yun. Saan ba nasagot ko? Curious yung lowest mo. Parang siguro yung after nung pag mong nakakailarkin. Nakakailarkin, tapos medyo kasi yun, medyo tag-hirap days din yun guys. Kasi yun yung stop na kami tapos kakapanganak lang niya. So, medyo talaga sobrang hirap ng pinagdaanan namin yun. And then pa siya, postpartum pa siya. Lagi siya umiiyak, gabi-gabi umiiyak siya. Tapos, Weird nga, no? wait, basta yung mood swings, grabe. 8 p.m. 8 p.m. umiiyak. Then, ayun, parang nag-alala ako sa kanya. Sabi ako na kung what the future holds. Para sa akin, sobrang hirap talaga. Tapos may mga kids, di ba? Kailangan mag-provide, mga ganyan. So, What made you, siyempre, commit na ako commit na ako sa kanya. Para akong wolf. Parang Twilight guys, para isipin nyo na lang. anong tawag dun? Parang, Imprint. parang si Jacob, parang nag-imprint na ako sa kanya. So yun, parang na-against nun. So yun, parang nag-commit na ako na kahit ano mangyari sa hirap ginawa. Yun na yun. Hindi na magbabago yun. So, kaya, yun. And then, bumaliktad lang yung dating nasa baba kami. Yun lang din kapag nasa baba ka na, there's no other way for you to go but up. So, yun, after yung mga mahirap na yun, ngayon, medyo okay naman. So, Kala mo, ang bilis lang matagal yan. next, number 5, number 10. What is something difficult you have done for this marriage that you never asked credit? Lagi ako nag-ask ng credit. Credit card. Lagi ako nag-ask ng credit kasi ganun yung personality type. Hindi naman na parang lahat ng ginagawa ko gusto ko na-appreciate. Pero syempre na tayo, no? Pero sinasabi ko talaga sa kanya dati, lagi yung uy, ang ganda nung ginawa ko na yun okay yun Lagi kong sinasabi yun. Kaya, kung ano man yung ginagawa ko sa marriage namin, conscious effort kasi yun. Hindi siya, lang. Kasi, you'll find it na pagka-married na kayo talaga, or matagal na kayo talaga na couples, more than, the romantic things and being in love with each other, ano talaga yun choice. It's a choice, it's a decision to Tama. magpakabait, umintindi, magpasensya. So, yung mga ginagawa ko na yun, lalo na yung pagiging maldita ko, bawasan ko talaga yan, binawas-bawasan ko talaga yan. Kaya kapag excuse me, ang bait ko dun sa part na hindi ako nagalit, or ang bait ko sa part na nagpasensya ako, yun, sinasabi ko sa kanya uy, I deserve credit. Kasi isa pa sa mga values na pinaninindigan ko sa buhay, yung give credit where credit is due. Kahit di mo type yung isang tao, kung tama yung ginawa niya, give credit. Ganun. Tama. Pero ito, hindi to credit grabber. Ano sa'yo? Hindi niya rin siguro sasabihin. Ako? What is something that you do for a marriage that you don't ask credit for? Hindi nga siya nag-ask Ako na lang magsasabi kasi pag sa kanya nang galing, parang nag-ask na rin siya. I Alam think, ko ba? kaya nga Para sabihin. Exactly. Ako na magsasabi. Kung tama o mali. Sige. I think stepping up as the head of the family. Ang daming nagsasabi na yung mga tao na kapag lalaki ka, ay guys, hindi lahat. Hindi lahat. So, saludo ako dito sa asawa ko na he stepped up. And knowing the kind of family that we have, it's mixed. Hindi madali yung ginagawa niya na yun. And hindi niya pinamumukha, hindi niya sinusumbat. He just do it silently and gladly.
Ewan ko kung paano siya nakarating sa ganyan. Hindi naman siya ganyan nung una. May mga backstory pa kasi kami sinasabi. Pero ano, diba? First couple vlog namin. So, saka na yun. Ano muna tayo? Sa surface lang muna tayo. So yun. And I think most matitinong tatay and husbands, when they do something for, the family and for their wives, they just do it hindi dahil gusto nila ng parangal, ng credit, pero dahil, it's their being, it's their calling telling them na, you do what you do as a man. Yun lang yun. Diba? Next. Sumagot. Tama ba yung sinabi ko? What is the one thing I do that really, really annoys you, but you realize would be the hardest thing to live without if I were? Pero alam mo na one day pag hindi ko na ginawa or tinigil kong gawin or hindi ko na magagawa kasi wala na ako, would be hardest thing to live without. Oh my gosh, that's a good question. Di ba nabanggit ko kanina na si Hazel kapag halimbawa meron siyang mga inuutos, gusto niya pagawa sa akin, parang siya, gusto niya agad-agad, gagawin mo agad, ura-urada, parang kaya nag-tendency na yun, paulit-ulit siya. Ganyan. Pag-ulit ka niyang sasabihan. Makulit. Parang na nakukulitan siya. So, mahanay ka na. Medyo hindi ko bagay lang siya. Pero pagdating siya sa may mga decision making ganyan, may mga bagay ka na gagawin ka na kailangan mo diskartehan. So, minsan, parang naasar ako. Kasi, parang kumukuhan pa agad siya sa saan ba sa idea ko. Pag kumuli sa discard ko, basically, gano'n. Kasi, hindi niya na-expect na gano'n yung way kung paano ko gagawin yung isang bagay. So, kontrahin niya na kaagad, bakit ganito? Bakit ganyan? So, parang lagi ko sinasabi sa kanya, hindi porket hindi nagawa yung hindi siya ginawa kung paanong way mo siya na-imagine o kung paanong way mo siya alam, ibig sabihin mali na. Diba? Ang isang bagay, maraming pwedeng kumbaga, isa lang, alam mo yun, yung finished product. 3 times 3. 3 times 3 equals 6, diba? Pero 9. Diba? Sorry. 3 times 3 equals 9, pero pwede rin 3 plus 6 equals 9 or 6 plus 3. Diba? Alam mo yun, 12 minus 3. 9 pa rin. Alam mo yun, parang 9 pa din naman yung end product, yung sagot. Pero iba-ibang solutions, iba-ibang method. So palagi ko sinasabi sa kanya yun, hindi porke kung ano yung alam mo na method, na way, yun lang yung pwedeng gawin. Diba? So, yun, minsan naiinis ako sa kanya kapag gano'n. Kasi may mga bagay, may sarili akong diskarte, hindi naman pare-pareho lahat ng tao. So, at the end of the day, kapag nakuha naman niya yung result na gusto niya, di ba, parang sasabihin ko sa kanya, ito rin pala yung sagot ko dun sa na minsan tama ako. Let's back siya, guys. Babaan siya. So, minsan tama ako, parang iniisip niya na mali ako kasi tama yung sinabi niya, kaya hindi ko sinunod. Pero alam mo sa sarili ko kasi na tama naman yung gagawin ko, makukuha ko pa rin naman yan, parang gano'n. So, yun yung para sa akin. May pangalawang part yung tanong, sabi, something annoying that I do, pero pag tinigil kong gawin. Oo. So, in a way, para sa akin na ako. Pero in a way, parang mamimiss ko siya kaya hindi ako maging kompleto kapag tinigil na lang gawin yun. Alam mo yun? Kasi yung palagi niyang parang mas challenge ako na ay hindi dapat pag-isipan ko mabuti. Dapat lagi o kaya lagi ko din i-make sure na kapag ginawa ko ito dapat planchado. I'm just being devil's advocate. Dapat sigurado na talagang pag ginawa ko talaga ito dapat makukuha ko yung result na Hindi kasi ayoko sabihin na sasabihin niya na, di ba? Sabi ko sa'yo. Di ba? Totoo yan. Nakinig sa akin. Totoo yan pagtama siya. Kaya pag ginamit niya ako ng gano'n, I make sure na wala siyang masasabi pagkatapos ng pagkatapos ng Makamukha niya talaga yan. Ganyan siya. After the work is done, parang nasa akin rin ka lang. Yabang yan kapag tama siya. Talagang kukulit-kulitin niya talaga. Minsan din, halimbawa sobrang confident ako dun sa answer ko. Tapos mag-oo lang siya. Parang alam mo yan, nakakabaliw, di ba? Minsan magdududa ka pa. Parang lalo ka magdududa kasi, talaga ba? Okay lang ba talaga? Kasi parang nasanay ka na lagi niya kinokontra eh. So okay lang sa akin na kontrahin niya. Parang mas lalo ko titignan yung mga angles na, pwede ako magkamali dito, pwede akong mamislok mo to, mga ganyan. So mas okay yung ganyan. So nami-miss ko yun, kaya napanapin ko yun kapag tinigil niya. So tanggap ko na ganyan siya. Kaya ako naman, ang naisip ko na ginagawa niya, nakaka-annoy talaga. As in,
challenge ko talaga yan everyday. Alam mo kung ano? Malandi kasi yan. Mamaya nagpapakiss, mamaya nagpapahug. Hindi, baka malambing. Basta ganun, maharap siya. Ang harap yung minsan, hindi ka pa nakaligo. Minsan, hindi ka pa nakapag-toothbrush. Gusto ko, hindi ka dito. Tatawagin ganyan. Tapos, mag-ano kayo, me time, ganyan. Ano eh. Pero, pag hindi niya naman kasi ginawa yun, parang feeling ko naman na undesirable ako or may mali ba or nagtatampo siya. I think one time nangyari yan, naalala mo yun. So, tinanong ko, bakit ano? Problema ka ba? Basta parang hindi siya naging malambing for like weeks, ganun. Taka ako sa kanya, hindi ko alam kung busy lang siya, no? May iniisip siya, no? Alam mo yun, na parang pwede niya akong balikan na, kapag nilalambing ka naman, panay ka kontra. Sa kontra. Tapos ngayon, di ba, pwede niya akong balikan na gano'n eh. Pero nung time na yun, parang hindi rin siya aware na hindi siya nagiging malambing sa akin. Pero yun, bakit Tsaka panasal kasi ako, lagi siya nakasal sa bahay. yan. Magkasama kinasal ko siya. love language Tapos lagi niya. ako, parang nagbalis siya. Hindi seryoso. Tinigil ko lahat. Yun. Hanap niya. Ayun. So, kahit na ganun siya, tanggap ko na ganun siya. Tsaka, okay na lang sa akin kasi hindi minsan talaga hindi rin talaga okay kasi alam mo yun, overstimulated ako. Pero, pag hindi niya na kasi ginawa yun, parang, Malulungkot. ano? Parang malulungkot. Ano? Gusto enjoy ka pa dyan. Cookies. Next. Last David. question, ikaw na. Last na guys. Number 12. Everything in the world has changed since we met. What is the one thing in our relationship that feels exactly the same as day one? One thing in our relationship that feels yung connection kasi namin, para sa akin, yung connection namin, kakaiba siya, parang it's something na nung day one, alam na Hindi nakaagad pinilit. namin, parang nag-click ka agad kami. Yung humor namin sobrang align. Yung wavelength namin, alam mo yun, yung tinginan pa lang, nagkatinginan lang kami na ganyan, alam na namin yung ibig sabihin ng isa't isa, walang salita, katinginan lang kami, alam na namin kung galit yung isa, masaya siya, nakatawa siya, parang ano ibig niya sabihin, tingnan mo yung sa kaliwa mo, ganyan, tapos alam mo yun, parang kami nag-uusap na, Parang kaming friends, parang kaming BFF. parang gano'n na agad, since day one, gano'n, kaya sobrang din ang bilis ng takbo ng relationship namin nung nagsimula connection. kami, kasi yung connection, siya, grabe. Fiber optic. One of a kind. Para sa akin, one of a kind yun. Sabi nila, minsan daw ba, yung mga confession ng mga tao, na pwede nilang ikabash. Pero minsan daw ba, niisip mo na yung relasyon mo superior. Sabi mo, kami ganito, pero malamang yung iba, hindi na, minsan ganyan kaming dalawa. Guys, huwag na kami i-bash, pero minsan, Although masaya talaga ako kasama, guys. Kaya hindi siya nahirapan. Kasi pag excuse me, nung nag-meet kami, parang sabi niya, ay, okay to guys, Pwede to. sobrang funny ko talaga. Sa aming dalawa, mas funny talaga ako. Yung mga joke naman, sinasaksa sa kanila. Pero ako talaga, siguro hindi pa rin nakakilala ng babaeng katulad ko na may tsura na talino pa. Puring mo rin sarili, no? Hindi funny talaga kaming dalawa. Hindi, kahit naman hindi sa isa't isa, kahit among our friends, di ba? Kasi iba parang Nandun na tayo. Baka first time nila nag-meet. Hindi, kasi kami, Ay, nagkakailangan. nagkaka-chat-chat lang muna kami. Tapos nung day na nag-meet na kami, kasi sa Facebook lang kami nagkita. Tapos nung nagpasya na kami na mag-meet kami, nung nagkita kami, parang nag-usap na agad kami. Parang close na agad after nun, yung second date namin, third date parang close. Kasi, iba, nasibuhan ko din sa mga past na alam mo yun, pag nagkita kayo, kikibuan, parang, okay, Of course. tapos, ang tanungan niya na parang, okay ka lang, Anong favorite mong mga ganun? kumain ka na, hindi busog ka. Alam mo yung mga ganun, Nakahanap siya ng hindi, dalawa din kasi kami. Hindi niya alam na may capability siya na, dati awkward siya sa mga dates. Kumain ka na mga ganon-ganon. Pero, hindi ako awkward, lang, sinasabi ko yung iba. kaya nga kasi nga, parang kaya awkward sa iba kasi hindi, ba yung parang program, hindi, kahit diba? kahit i-break the ice mo, sa kabilang side, yung, halimbawa, ikaw ginagawa mo effort to break the ice, so, parang magaan lang. Tapos sa kabilang side, parang, siya nahihiya pa rin siya, ganyan. Ako walang hiya, no? Hindi ako walang hiya ako agad. Hindi, I'm just, confident, no? Sabi ko sa kanya, advice mo ako, pinis naman ako. Sabi ko, okay to.
Hindi totoo. Walang kiss sa first date. Ako naman to sa katambaro. Ano ba yung tanong ko? Anong pinagsasabi mo dun? What's one thing in a relationship exactly same as day one? Isa sa mga naging bonding moments namin nung bago pa lang kami. At saka talagang ang ganda kasi ng mga yung mga nangyari noon. Kaya namin naging culture, tradition namin sa relationship namin. Nanood kami ng movie together. Tapos after ng movie, dinadissect namin, ina-analyze namin. May bash naman. Inaano namin talaga, banding namin yan. At saka kung kailangan i-pause yung movie, ipopost ko. Sabi ko, why don't you pause it? Ano kung may, alam nyo, critic talaga ako pagdating sa mga movie. Kapag it doesn't make sense. Ito kasi yung mga bashers nun guys, parang binabash na namin yung mga malinis na mga hindi namin na-use na. Oo. Pero may mga movies din naman na hindi naman siya ganun kaganda, pero nasaktuhan na maganda yung mood. Parang gustong-gusto. Halimbawa, yung isa sa mga movie na tumatak sa amin, kasi one of the first few movies na napanood namin yung, ano ba yun? Waiting for forever. Waiting for Forever. Hindi sumikat yung movie na yun. Basta parang, I don't know, parang underground or indie movie yun napanood namin. Hindi kami nakaka-relate sa movie na yun. Walang connection sa amin whatsoever. Pero, Yung moment. na yung parang maganda. So parang, it's not the movie itself, but yung time na nanood kami ng movie na yun. But if we talk about movies na talagang naging ultimate namin, Godfather. So, Godfather. in-introduce ko sa kanya. Sabi Great ko, ako yun. yan, naging paborito niya. Sabi ko, uy, panoorin natin to. Kasi, lagi ko itong napapanood sa mga game show, laging tinitrivia. Kumbaga, niya, sa pop culture, pop nga no? Siyempre, popular siya. Bakit laging tinatanong anong significance ng movie na to? Tapos pinanood namin. At basta yung time na yun, ang ganda din ang ganda ng moment nung nanood kami ng movie na yun. Nakatutok kami, naintindihan namin, wala kaming distraction. Tapos paulit-ulit na namin pinapanood yun after. Yung first car namin doon nakapangalan sa one of the leads ng movie, Vito. si Vito Corleone. Pangalan ng first car namin Vito. So ayun. No, hanggang ngayon, actually mamaya manood kami ng movie, i-insert na lang namin yung clip. Manood kami ng movie. Try namin kung magandahan kami, at saka kung nasa mood pa kami. Hindi kung nasa mood pa kami kasi alam mo naman, baka hindi na din kasi kung nakanto ka na, o pagod ka na, o lasing na, tiyan. Baka din na Kasi yung mawa ko Oo. Kasi yung mawa ko. Hindi, siya nga, uminom ng guys, muntik na siya makatulog kanina. Isang beer pa na. Ba't tulog na siya? So yun, tapos na natin ang questions at sa susunod na ibang mga tanong. So yung 12 questions na yun guys, sinagot namin sa apat na makakaya. Oo. English kasi yung question kaya yung iba parang... Parang medyo malalim. Oo, ganun. Pero anyway, sa susunod, yung mga new set of questions naman kapag Kung meron kayo mga gustong itanong sa amin, kung may mga gusto kayo itanong sa amin, let us know, try namin sagutin Nax. sa susunod na vlog. Ginugol ko yung mga tanong ng guys. vlog na ganito. Tapos, Kung gusto nyo, try namin sagutin. kung ayaw nyo naman, wag. Oo nga. Para kami lang to. Ay, joke. Okay, bye-bye. Tsaka kahit naman ayaw nyo, wala kami gagawa. Vlog namin to eh. Thank you. Panoorin namin ay Decision. Decision to Leave. Decision to Leave. Yan ang aming amats for tonight. Tapos may isa pa kami just in case. Bitin. Nakainis, di ba? Nanonood kami ng movie, hindi daw siya natutulog. Tingnan yung mata, guys. Tingnan niyo yung mata. Ano ba yan? Nanonood ako, oh. Ay, hindi matulog muna. Mamaya na manood. Ha? Hindi, nanonood ako. Nakakainis. Daw tulog, guys. Hindi daw tulog. Kapikit pa lang. Nahuli ko siya eh. Tingnan niya. A few moments later. Ang dami mo. Doctor doon. Ano yung sulit? Sa tayo.
Ano kami? Seafront. We had the jet ski holiday. Ang lamig sa loob guys, ito muna kami sa labas. Mag-warm up. Ang ganda ng umaga. Baka pa oh. Time check. Time check. 9:20. Mamaya mainit na, so paaraw muna kami. It's nice out here. Yung hotel lang. Nasaan kami? Gusto dyan kami. Yung sa rooftop. Terrace nga ni. Terrace ka nga ni. Very quiet here. Huh? Dito yan. Hindi. Oo. Oh, Susan. Nice. Ah, pa tayo pumunta ng Bora. May Bora naman pa sa dito. Boracay. Part 2. Ay. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Ganda siya, in fairness. Oo. Ito lang eh. Things. Shipyard. Shipyard dito sa amin guys. Yan lang yung medyo kanina sa view. Ba't ang ganda ng ano? Ang calm ang water. Actually, hindi naman talaga itong... You don't come here to swim. Hindi dito. Of course, it's not comparable to Boracay. But mga taga nearby areas kapag ka-summer and kapag hindi naman sila makapag-Cebu, hindi naman sila makapag-Bora or Siargao, a more budget-friendly option would... Kaya pa? Check out na guys. Dala ka na. Open the car. Nyak. Yeah, teka siya. Okay. That concludes our weekend. Monday na ngayon, so wala lang pasok ng mga kids kasi nga. Brown out. Check po. So we're gonna pick up Larkin. And okay naman po sa weekend. Outstanding. Excellent. Amazing. Naramdaman talaga namin na weekend dati kasi, di ba, parang ang bilis ng weekend. Pasok mo pero kaya we were relaxed, refreshed. Okay naman. More ano pa, no? Tapos mga by weekend, okay naman. Sige naman. Ako nagpa-file lang din sa Friday. Relax. Yung lagi. Okay, Monday. Yeah, pero carry lang. Hindi naman yan sa ano, sa haba ng oras. Okay. Kung paano mo sinulit. So, sulit naman namin ang weekend namin, ang anniversary namin. Thank you kay Lord kasi bless na kami para tumagal lang ganito katagal. We're praying for more years and yun lang. Out na kami. So, sunod ulit na vlog. Bye! Are you happy? Apa, lagi ko narinig sa day. Ba't pawis na pawis ka? Sa puta ko sa court. Di ba Meron ka sa mapapagod niya? Tignan mo yung tsura. Okay pa. Saan mo narinig yan? Huh? Sa Pure Gold? Meron nga doon, ano mo? Di ba sa Pure Gold may mga nagtitinda din yan? Balik na.